Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. In 30 minutes, nasa Legazpi na tayo. Mula sa pagkakatanaw sa labas ng bintana ay bumaling si Kay sa lalaking katabi niya na magsalita ito. Saan ka sa Legazpi? Anywhere. Tugon niya at tipid ng umiti. Anywhere? Tanong nito. Sa pagkakaalam ko, walang lugar na ganoon. Ngumiti lamang siya. Hindi niya gustong magbigay ng anuman detalye sa lakad niyang ito. Tourist? Marahantang ulang ang sagot niya. So, Kagsawa Ruins and Mayon Volcano ang una sa listahan mo? Sana, pero nagbago ang isip ko. Pagdating sa bus terminal sa Legazpi, sasakay pa rin ba ako ng bus papuntang Sorsogon? Naisip niyang unahin muna sa places of interest ang beach na pupuntahan sa binanggit niyang probinsya. Saka na siya babalik sa Legazpi. Total sa susunod na araw pa ang sinasabing event ni Warren sa isa sa mga barangay na target niyang suyurin doon. Saan sa Sorsogon? Inabot niya ang bag at kinuha ang isa sa maraming larawan na nagsisilbing guide niya sa biyaheng ito. Sa beach na yan, aniya at inabot dito ang litrato. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-awang ng mga labi nito at nang ibalik nito sa kanya ang tingin, bakas na bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Where did you get this? Walang kurap-kurap na tanong nito na para bang isang krimen ang pagdadala sa litratong iyon. Why? Nagtatakang balik niya. Inulit nito ang tanong. Lalong lumalim ang titig sa kanya. Nagsasalubong ang mga kilay niya nang sumagot. Internet blog. The blogger is promoting the beautiful places in Bicol. Iyon ang sinabi sa kanya ni Warren. Online friend daw nito ang vlogger na iyon. At kasama ang resort na ito? Yeah. Sa halip na sumagot ay hinagod nito ng tingin ang mukha niya at tila may nais sabihin. Do you remember the name of the blogger? Ano nga ba ang pangalang sinabi sa kanya ni Warren? Timmy. The name is Timmy. Napamura ito ng mahina pero mariin. May kung ilang minuto itong tila hindi mapakali at may kinakapa sa bulsa. Cellphone marahil. Pagkatapos ay narinig niyang pabulong muli itong napamura nang hindi makuha ang hinahanap. Pinigil niya ang sariling magtanong. Ilang segundo itong nanahimik bago siya binalingang muli. Sa pagkakaalam ko, private resort ang pupuntahan mo. Hindi yan open for individual sa ganitong season. Only during summer. For events like wedding, birthdays and reunions, it can be rented pero overnight lang. Ganun ba? Hindi niya naikubli ang panghihinayang sa tono. Bawas ng isang araw niyang ilalagay sa resort sa listahan niya ng gagawin. Sayang naman, gusto ko sana magbakasyon sa beach na yan kahit isang araw lang. 2 weeks lang ako rito. And after that, bumuntong hininga na lamang siya at malungkot na tumingin sa labas ng bintana. I can help you. Narinig niyang sabi ng katabi. Hindi niya alam kung bakit naisip nitong sabihin iyon. Napabaling siya rito. Nakaawang ang mga labi. Sasamahan kita sa resort. Kilala ko ang may-ari. Kagad nagliwanag ang mukha niya at wala sa sariling napayakap siya rito. Nakakarami ka na. Kagabi mo pa ako niyayakap. Magaan nitong saad. Ang implikasyon ng sinabi nito ang naging dahilan para matigilan siya habang nakayapos dito. Unti-unti siya nagangat ng tingin sa mukha nito at huling-huli niya ang nanunuksong ngiti nito. Napahiyang bigla siyang bumitaw. Sorry, natuwa lang ako. Aniyang nakangiwi. Ang totoo, masarap kang yakapin. Bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Masuyo na ang tingin nito. Wala nang bahid ng panunukso. Napangiti na rin siya. Naghinang pa ng ilang segundo ang mga mata nila pagkatapos ay sabay rin nilang inalayo ang paningin sa isa't isa. At sabay rin ang muli nilang pagbaling at pagtatanong ng kanyang pangalan. Okay, ikaw muna. Anong name mo? Kay.
It's actually Diamond Kay. Ayokong tinatawag na Diamond, just call me Kay. Natural born Manilenya? Yes, but I spent most of my childhood in Mindoro. Sa islang mawawala sa kanya kapag hindi siya nagpakasal. Sa naisip ay lalo lamang siya nalungkot. Namasa ang mga mata niya, kaya nang mapansin niya nakatitig ang lalaki sa kanya, ay kagad niyang nilayo ang tingin. Tama na ang pag-iyak niya na na-witness nito na nakaraang gabi. I'm Rance. Habang nasa payphone si Rance at kausap ang katiwala sa resort, ay paminsan-minsan niyang sinusulyapan ang babaeng nakilala niya sa bus. Ngayon ay gusto niyang pagsisihan kung bakit iniwan niya ang nakapatay niyang cellphone sa bahay. Ginawa niya iyon dahil ayaw niya ng kausap, lalo na ang mga babaeng walang tigil ang pagtawag sa kanya. Mula ng gabing dumalo siya sa high school reunion ng batch, ay tinabangan na siya sa mga iyon. Kung dalasanan niya ang cellphone ay kanina pa siya nakatawag sa bahay ni Ian at nakausap si Fatima. Ito lang naman ang kilala niyang Timmy na may nalalaman tungkol sa resort niya. Hindi bale, pupunta rin ang pamilya ni Ian sa reunion at magkikita sila ng babae. Pagbabayaran niya ito sa mga ginawang pagkakalat ng pictures ng kanyang resort sa internet. You'll punish her with a kiss, Rance. Napaungol siya nang makita niya magagandang labi ni Fatima sa isip. She's Ian's wife, Rance. Don't forget that. Hanggang ngayon ba naman buhay pa rin ang atraksyon na yan sa dibdib mo? Napahugot siya ng hininga at bumalik ang mga mata niya kay Kay. Eksaktong tinanggap ng katiwala ang tawag niya. Ano ang gagawin ng babaeng ito sa resort? The place was his sacred sanctuary. Binubuksan niya lamang ito sa publiko tuwing summer at ang kinikita ay binibigay niya sa katiwala at sa foundation ng korporasyon. Pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang pinapayagan niyang gumamit sa lugar para sa mahalagang okasyon. Pero ngayon, heto at may isang magandang estranghera na nanghihimasok sa tahimik niyang pugad. Wala siyang balak patuloy nito sa lugar na magtanong sa kanya kanina. Pero sa kalungkutang nabasa niya sa namamasa nitong mga mata, ay biglang nagbago ang isip niya. Gusto niya sanang itanong kung anong ibig nitong sabihin sa 2 linggo lamang nitong pananatili sa Bicol at pagkatapos, hindi man niya nais mag-isip ng masama ay iba ang pumasok sa utak niyang karugtong ng pinutol nitong pangungusap, lalo na nang maalala niya kung paano ito umiyak ng gabing iyon sa bus. At kung paano ito nagsusumiksik sa katawan niya upang marahil ay makaramdam ng comfort. Was she dying? 2 linggo na lang ba ang buhay nito kaya ito nagliliwaliw sa huling mga sandaling lalagi sa mundo? Yun ba ang dahilan ng pag-iyak nito na parang wala ng bukas? Pero mukha naman itong healthy. Ang balat ay pinkish at glowing, kumikinang pasakinis ngayong bahagyang tinatamaan ng sinag ng araw. Ganito ba ang skin ng isang mamamatay na? And she was beautiful. No, heavenly. And would she die soon? Muli siyang napamura. Narinig pa yata ng katiwala niya sa resort kaya nagtanong kung nagagalit siya. Maagap naman siya nakapagpaliwanag. Linisin ang kwarto ko at ang isa sa mga guest rooms, Manong. Mamalengke na rin kayo. Isang araw ho ka dyan at ang kasama ko. Alam niyo na kung anong pagkaing ihahanda. Tinapos niya ang pagtawag pagkatapos ng ilang pang mga bilin. Sumunod niyang tinawagan ang pinakamalapit na rent-a-car service. 10 minutes later, nasa main highway na sila patungong Sorsogon. Pwede kang matulog, ani Rance sa dalaga. Ngumiti lamang ito at binalik sa labas ng bintana ang tingin na para bang nanghihinayang kung hindi nito pagmamasdan ang paligid. Kay? Magtatanong ako. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Sure. Bakit ka umiiyak kagabi? Hindi nakaligtas sa paningin niyang natigilan ito. 2 beses pa itong huminga ng malalim bago sumagot nang hindi siya nililingon. Let's just say I'm dying. Nakita rin niya ang mapait nitong pagngiti. At 2 weeks na lang ang taning ko para magawa ang mga gusto kong gawin. Are you? Bumaling ito sa kanya, malungkot ang mga mata pero pilit na ngumiti. Dying? No, ibang ibig kong sabihin. Hindi ni alam kung bakit tila siya nabunutan ng tinik sa sinabi nito
Ano ba ang pakialam niya kung mamamatay ng babaeng ito bukas? Meron din siyang sariling problema na dapat niyang harapin. He cursed silently. Oo nga pala, ang nakatakdang kasal niya na dahilan kung bakit sa halip na mag-eroplano ay nagbus siya. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip. Magplano kung paano niya lulusutan ang problema na hindi niya masasaktan si Lola Alfonse kung sakali. Hindi siya nagdala ng kotse dahil baka maaksidente lamang siya sa daan, bungo ng tuliro niyang utak. Salamat kay Tina na pinagbabas siya patungong Batanes. Naisipan niyang magbas patungong Legazpi para makapag-isip ng mahabang oras. Pero ano nga ba ang nabuo niyang plano? Wala, dahil sa buong oras ng biyahe ay nasa babaeng ito ang atensyon niya. Pagsakay pa lamang niya sa bus ay napansin na niya ito. Nakatitig sa kawalan at mistulang wala sa sarili. Sa tabi nito ang numero ng upuan sa reservation ticket niya. Sa loob ng mahabang biyahe ay hindi niya nakitang inalis nito ang mga mata sa bintana. At habang ang lahat ng pasahero ay tumatawa sa pelikulang palabas sa telebisyon ng bus, nangingilid naman ang luha nito. Tahimik itong umiiyak na para bang napakabigat ng dinadalang problema. Pinigil niya ang sariling hawakan ito at yakapin. Malamang kung ginawa niya iyon, nasindak ito at nagkaroon ng komosyon sa bus. Isa pa, hindi siya nito kilala, kaya hinayaan na lamang niya ito. Pero nang hating gabi na at tulog na ang mga kapwa pasahero, hindi na kinayang pakinggan ni Rance ang mga pigil nitong hikbi. It was pure torture. Hindi niya talaga gustong makakita ng babaeng umiiyak. Kaya nagpasiya-siya ang kausapin na ito, and he felt glad that Kay trusted him enough that she fell asleep in his arms. Habang pinagmamasdan niya ito ng lihim sa refleksyon nilang dalawa sa salamin ng bintana ng bus, habang tinatanglawan sila ng malamlam na liwanag ng ilaw, ay may kung anong damdamin siyang naramdaman sa dibdib. It was an unfamiliar beat, na sa maraming pagkakataong may babaeng natulog sa mga bisig niya, na nakaraang gabi lamang siya nakaramdam ng ganoong pintig, and it felt wonderful. Rance? Yeah, what? Nabiglang baling niya kay Kay. Ang lalim ng iniisip mo. Pansin nito. Kanina pa kita tinatawag. May tinatanong si Manong. Ang driver ang tinutukoy nito. Bumaling siya sa driver. Tinatanong pala nito kung saan sila pupunta sa Sorsogon. Sinabi niya ang lugar at ang pangalan ng resort niya. Gusto mo bang kumain o sa resort na lang? Umiling ito. Salamat, pero ayokong kumain. Walang buhay nitong sagot. Kailan ka huling kumain? Ng full meal? Hindi ko matandaan. Inuunti-unti mo ba ang pagpapakamatay? Naisip ko na yan, pero hindi pwede. Lalong magkakagulo kapag nag-suicide ako. Thank God. Yeah, I thank Him too. Sa kabila ng lahat, pabuntong hininga ang dugtong nito. Sa resort, hindi ako papayag na hindi kakakain. Nagtatakang napabaling ito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba ihahatid mo lang ako? Ako ang gate pass mo. Hindi ka papapasukin kung wala ako. Katwiran niya. Kausapin mo na lang ang may-ari. Tapos kapag pumayag na, pwede mo na akong iwan. Masyado na kitang naaabala, nakakahiya na. Hindi ko na kailangan gawin yan. Ang totoo niyan, may room at pagkain na naghihintay sa iyo roon. Natawagan mo na pala. Bakit mo pa ako hinatid? Yeah, natawagan ko ng tao ko. Tao mo? Ulit ng dalaga. I own the place. Casual nitong tura na nagpasinghap dito. Namilog ang mga mata nito sa gulat habang nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala. At lalo na itong naging maganda sa paningin niya ng mga sandaling iyon. He gave her his killer smile. Yeah. Kay, so I welcome you to my sanctuary. Alam mo bang ikaw ang tanging babaeng iuwi ko roon? Isang munting kindat ang binigay niya sa babae. Muli itong napasinghap.